Sabi nila, always be prepared. Sabi nila, plan ahead. Pero friend, hindi naman algorithm ang buhay, di ba? Minsan, gaano ka man ka-smart o ka-ready, may mga unexpected na mangyayari na kahit anong gawin mo, wala kang control. What if yung unexpected na yun, hindi lang nag-cause ng peace of mind mo, kundi nag-cause din ng isang buhay and malaking halaga ng pera? Ay, scary. Just 1.3 million pesos na pasahod ng gobyerno. Cash. Imagine, winidro yun ng cashier na si Lisa and ng isa pa niyang kasama and pauwi na sana sila from the bank sakay ng service vehicle. Okay, so far so good, diba? Pero ito na, habang nakatigil sila sa traffic, biglang may sumulpot na mga lalaki and binaril nila yung driver. Tapos yung isa, kinuha yung bag na may 1.3M, tapos pinaputukan si Lisa, causing her to die. O edi syempre nagkagulo, diba? Yung municipal treasurer na si Esther, nag-file siya ng request na sana wag na siyang panagutin sa 1.3M na ninakaw. Hoy, may main character syndrome. EMS. Kasi ayon sa kanya, hindi naman daw niya kasalanan yung robbery and sinunod niya yung protocol ng office na kumuha ng travel pass lang. Dagdag pa niya, wala raw kasing strict rule na kailangan ng bodyguard or police escort. O pinagbigyan ba siya ng commission on audit? Hindi denied siya. Yung reason nila, malaking halaga raw yun and dapat sobra-sobrang ingat yung ginawa niya. Hindi daw sapat yung travel pass lang. So bakit walang security escort? Dagdag nila, parang binigyan lang daw ng invitation yung mga magnanakaw. So sabi ng COA, sina Esther and yung estate ni Lisa, oo yung biktima na inunalive, ay jointly and severally liable. Meaning, kailangan nilang magbayad. As in, magbayad ng buong 1.3 million pesos. Naloka ako doon. Imagine, nanakawang ka na, namatayan ka na, tapos ikaw pang pinagbabayad. O di syempre, hindi pumayag si Esther sa ruling nila and nag-file siya ng motion for reconsideration. Pero deny ulit ang sagot ni COA. Pina-reject nila yung motion ni Esther hindi lang dahil sa lack of merit, kundi dahil out of time daw yung filing. O error naman sa deadline yung issue. Daming hanash! Dahil sa dalawang denial, umapela si Madam Esther sa Supreme Court and nag-file siya ng petition for case review. Ang point niya, hindi raw siya naging negligent and hindi raw dapat ang absence of security escort alone ang basis. Ang katwiran niya, unexpected daw na mangyayari yung robbery na yun sa kalagitnaan ng araw at sa mataong kalye pa. Pero syempre, kaaway niya ang Office of the Solicitor General kasi pumalag sila. Ang depensa nila, negligent si Esther dahil pinayagan niya yung transaction ng walang security. Tama lang daw ang COA na sinukat yung absence of security escort laban sa dami ng nawalang pera. Meanwhile, may side drama pa si Supreme Court. Sinabihan si Esther na i-prove na hindi siya late nag-file ng apela. So, pinakita niya yung dates. Denied siya ng COA pero pasok daw siya sa 30-day window. So, tuloy ang laban. Okay mga yung chika natin for today is dapat ba talagang panagutin or i-hold accountable si Esther dun sa 1.3 million na ninakaw nung nangyari yung robbery? After all the drama, pinanigan ng Supreme Court si ate mo girl and yung family nung victim. Hindi na nila kailangan magbayad ng 1.3 million. Sabi ng Supreme Court, wag daw masyadong judgy kasi yung negligence daw, relative concept lang and hindi pwedeng mahusgahan ng isang tao gamit ang hindsight na para bang may crystal ball sila. May point naman, di ba? Paano nga naman nila malalaman na may mangyayaring robbery in broad daylight? Plus, ginawa naman daw nila lahat like may service vehicle, may travel pass, and sinunod din daw nila yung usual na system. Yung nangyari, out of their control na. So, sinabi ng Supreme Court, that is not considered negligence. And ito pa, binawi pa ng Supreme Court yung ruling ng COA kasi daw yung kawalan lang ng security escort, hindi yun sapat na reason para sabihing pabaya sila, lalo na kung klarong robbery naman yung nangyari. The Supreme Court finally said, girl, you're free. Sabi pa nila, wag naman daw kasing OA, hindi naman kailangan maging all-knowing si Ate Esther para lang masabing careful siya.
Ang standard lang daw is yung tinatawag na diligence of a good parent. Like, yung ginawa mo lahat ng kaya mo, pero syempre, hindi mo naman kontrolado ang lahat. Hello, bro, daylight robbery nga, di ba? Walang may kayang mag-predict nun kahit si Madang Auring. Maybe. Probably. And ang pinakabongga, sinabi ng Supreme Court na mali si COA kasi parang sinisi pa yung mga empleyado na literal na nag-risk ng life para lang sa gobyerno. Like, excuse me, these people did their jobs, hindi sila dapat gawing scapegoat. So, ayun, makakahinga na ng maluwag si Madam Esther and yung family ng biktima. Okay, so what is the moral of the story? Okay mga B, eto na talaga ang real talk. Huwag mong akuin ang kasalanan ng buong sistema kung biktima ka lang din naman ng sitwasyon. Gets ba? Kasing importante, you did your part with care and honesty. Yung diligence of a good parent vibes, ganon. Kasi minsan, yung mga nasa taas, inaasahan kang solusyonan ng mga bagay na hindi mo naman kontrolado tapos kapag pumalpak, ikaw yung sisisihin. Lo, tiga pagmana ka ba? So ayan na, the lesson is clear. Huwag mong hayaang sisihin ka ng trabaho, school, or kahit pamilya sa mga bagay na hindi mo naman hawak. Comment down below hanggang saan mo kahayaang i-blame ka ng system for something you didn't cause. O syempre, di ba, yung reason nila, hindi daw sa lack of merit, pinanigan ng Supreme Court si ate girl O ayan na, lesson is clear. Ay,